Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang dapat mong malaman bago mag-Lord's Supper o Eucharist. At ang Bible verse natin ay Luke chapter 22 verse 19 to 20. Sinasabi dito sa scripture natin ngayong araw ay, "And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you." Kaya mga kapatid, ngayong araw ay nais nating pagnilay-nilayan ang isang napaka-importanting bahagi ng ating pananampalataya, ang Eucharist o mas kilala sa iba bilang Lord's Supper o Holy Communion. Ang salitang Eucharist ay galing sa Greek word na Eucharisteo na ang ibig sabihin ay to give thanks. Isa ito sa mga pinaka-solemn at pinaka-meaningful na practice natin bilang mga Kristiyano. Hindi lang ito simpleng ritual na ginagawa natin tuwing may gathering o tuwing may special occasion. Ito ay isang senyas ng gospel, isang paalaala ng katawan ni Kristo na nabayubay para sa atin at ang kanyang dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ay hindi isang symbolic, kundi isang spiritual communion with Christ and with His people. Sa bawat pagdalo natin sa Lord's Supper, tayo ay pinapaalalahanan ng krus ng pagkabuhay ni Kristo at ang pag-asa ng kanyang muling pagbalik. Ang purpose naman ng Lord's Supper ay to remember Christ's once for all sacrifice at hindi natin inuulit ang sakripisyo ni Jesus. Isang beses lang siyang namatay para sa lahat. Pero tuwing tayo ay nakikibahagi sa Lord's Supper, inaalala natin ang laki na pag-ibig na iyon at inaalala natin na may Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan, imbis na tayo ang ipako sa krus. Ito ay to nourish the believers with Christ's real spiritual presence. Hindi ito basta-basta tinapay at alak lamang. Sa panampalataya natin, nariyan ang totoong spiritual presence ni Kristo. Tayo ay pinapalakas, pinapaalalahanan na hindi tayo nag-iisa. Dalawa, ito strengthens the faith of the believers sa gitna ng trials, sa gitna ng lungkot, sa gitna ng pagkukulang. Ang Lord's Supper ay nagbibigay ng lakas ng loob at nagpapaalala na si Kristo ay kasama natin at hindi tayo kailanman pinapabayaan na ni Kristo. At para sa teaching natin araw ay it is mandatory to church or gathering. Hindi ito optional. Ito ay bahagi ng ating pagsasama-sama bilang katawan ni Kristo. Masama ito sa ating worship at communion bilang isang pamilya ng Diyos. It is revisiting the cross of Christ until He comes. It's about breaking bread, bumabalik tayo sa Calvary, hindi para magluksa, kundi para pasalamatan at muli nating alalahanin ang katotohanan ng ating kaligtasan. O anong nangyari sa atin? O paano natin nakamit ang kaligtasan? At ikatatlo, it helps believers experience the real spiritual presence of Christ. Sa katahimikan ng panalangin at pagninilay, sa simpleng pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, nagkakaroon tayo ng real encounter na karanasan, hindi ito drama, at ito ay tunay na banal. Para naman sa ating application ngayon ay una-una revisit the cross of Christ. Lagi natin balikan ang cross, hindi lang tuwing Lord's Supper kundi araw-araw. Ipaalala natin sa ating sarili na tayo ay niligtas at minahal ng ating Diyos. Remember the seriousness of Christ's love. Hindi biro ang pag-ibig ng Panginoon ni Kristo sa atin. Hindi ito pagmamahal na mababaw lamang. Siya ang nabugbog, ipinako at namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya sana ganoon din ang katindiang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Renew your commitment to Christ and to His body, the Church. Ang Lord's Supper ay hindi isang personal na bagay. Ito ay pagsama-sama ng buong katawan ni Kristo. Dahil dito natin pinapakita na tayo ay committed sa Kanya at sa isa't isa. At kung kayo mga kapatid, ganito na lamang importante ang pagdalo natin para sa komunyon dahil ito ay pag-alaala natin sa sakripisyo at pagmamahal ni Kristo para sa atin.
At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.